Alam nyo ba dati yung sasabihan ka lang ng mga coaches sa gym na bulking ka, kainan mo lang ng kahit ano, kumain ka ng Bicol Express, kain ka ng maraming rice kasi bulking ka. Yung ganong klase, yun ang problem naman that time. Tapos, I see another fitness influencer or another fitness program that says the complete opposite or the otherwise. Let's say for example, mas convincing magsalita yung other influencer. Let's say for example, pangit yung carbs, kayong mag high fat diet, counting calories is not okay, ganun. Nalilito ako. So, yan din yung cons ng free information din. Meron talaga tayong face na parang, grabe, laki na ng binayat mo ah. Pero parang ikaw sa sarili mo, parang hindi pa siya sapat. What is up guys? Right now, dito kami with our team Get Wasted, and right now we will be answering a few of fitness questions regarding fitness. Anyways, let us introduce ourselves. Again, my name is Enver Florendo and I am here with... Hello guys, I'm Iza Umlas. Ako po si Coach Legran. Hi! Ako naman pala si JM Mariola. What's up, guys? Nandito na ako, mama! Alright, so yung gagawin namin guys is we will be driving around Metro Manila and we will be tackling topics revolving around fitness. So, are you guys ready? Let's go! Let's go! So ngayon guys, syempre pag-uusapan namin syempre about fitness, tapos kwentuhan kung ano yung tingin ng kanya-kanya namin about sa topic. Yung una kong i-share or itatanungin sa inyo yung evolution about fitness trends. Bro, ano sa tingin mo yung pinaka-useful na tool ngayon about fitness? For example, social media ba or YouTube ba or ano? For me talaga, since especially sa age ngayon yung digital era, yung tool talaga, yung internet in general talaga. Kasi you can really find information about fitness in the internet. Like for example, sa YouTube, sa Google, even sa TikTok, Facebook, Instagram, basically anywhere in the internet you can find information about fitness. Kaya nga, easy yung access sa generation natin ngayon. Compare dati, dati na may sinabi pa sa akin na para makakuha ka ng information about fitness, yun, either tapes or yung libro talaga. Like libro, literal. Marami ka naman. Bulong lang eh. Bulong. Aside from benefits din and yung access, meron din danger yung sobrang dami information. Yes, true. Diba? Yan. May pros and cons. Totoo. Double-edged sword. Totoo. Kasi minsan nalilito rin pag masyadong overwhelming information para sa beginners, pag walang proper guidance, na mishandle nila yung mga information na natatanggap nila. Yun yung nadadatnan ko eh. Yung internet age. Oh, internet. When I started din ng fitness journey ko, ganun din ako. Search lang yung internet kasi nga free information online. Pero kagaya ng sinabi ni Coach Lego, totoo talaga. Kasi what happened sa akin, first few years ng ayun, may escort tayo. So, may escort. Thank you, Get Wasted. Thank you, Get. Nung nag-start ako, siguro sa first 2-3 years of my fitness journey, hindi ko talaga alam yung ginagawa. Kasi, for example, may nakita akong fitness influencer or program online, tapos sinusunod ko. Tapos, I see another fitness influencer or another fitness program that says the complete opposite or the otherwise. Let's say for example, mas convincing magsalita yung other influencer. Let's say for example, pangit yung carbs, kayong mag high fat diet, counting calories is not okay, ganun. Nalilito ako. So, yan din yung cons ng free information din. So, yun yung parang evolution din ng fitness trends din. How do you balance fitness and social life? Then, nung nakaprep ako kasi sobrang hectic ng schedule ko. Alam mo yun, di ba, Coach? Mekaniko ako, ilang oras ako. Tapos, siguro, nag-set ako muna ng goal, tsaka inayos ko yung oras ko. Kung, gets na ba? Time management. Time management Yun, pa. that's the word. And how you... Wow, English. Ayoko mag-English eh. Teka. Hindi, kasi magagawa mo naman yung gusto mo kung gaano mo kagusto yung isang bagay eh. Yes, sir. Kumbaga, nag-set ako ng goal. Diba? Nasa sa'yo na yan kung paano mo ayusin yung oras mo, kung gaano ka committed. Alright, so another topic natin dito are common myths revolving around supplements. So this is a great topic kasi nga this is sponsored by Get Wasted and is a supplement company. Shout out Sir Marvin. Talking about supplements, way back when I started sa fitness journey ko, I thought yun yung pinaka-importante. Nakakatawa nga eh kasi alam niyo, bakal gym ako before. Tapos alam niyo yung, hindi ko alam kung nakaka-relate yung iba dito. Yung parang nire-repack nila yung produce. Tingi-tingi lang. Tapos nilalagay nila sa bottle water talaga. Nakamix na.
merong, isda? merong ganun sa Cebu. Seryoso? So di ko alam ilang grams yung nilalagay doon. Pag umiinom ako noon ng isa, feeling ko, yan, Malaki yun, na. malalaki na ako nito. Tapos, yung nutrition ko was not really on point. Tapos doon ko na nakita yung progress ko. Ba't ang bagal ng progress ko? Ba't sobrang sipag naman ako mag-workout? Umiinom ako ng ganun. But after a few years of knowing more about supplements, I've realized, kaya nga sila tinatawag ng supplement, It's just a support. it's just support. It's just support. In terms of supplement and your progress sa fitness journey, I can really say it only contributes siguro 5 to 10% of your overall progress. Let's talk about whey protein. Akala kasi ng iba, whey protein, especially sa beginners, that's what I thought before then. Na kapag iinom ko ng whey protein, bibilis yung recovery ko, ganito ganyan. But the reality is, whey protein is just a convenient source of protein. Instead na kakainin mo yung protein mo, iinumin mo na lang. Ganon. Okay, ito, may tanong ako sa'yo, Iza. How important Single ka ba? is... Yes! Nice one. Let's go, Team Single pala. How does working out or fitness in general help with your mental health? Well, syempre lahat tayo, no? Meron tayong, alam mo yun, nakaka-experience talaga tayo ng downtimes. And us na into fitness, health and fitness. Well, for me kasi, kunyari pag nasa-stress ako or depressed or, alam mo yun, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, di ba guys? We all know naman, no? Na if you work out, you're releasing the feeling good, you know, the hormones, the Happy endorphins, hormones. serotonin. And it will parang, alam mo yun, change your mood into something better. Well, for me kasi, ako before, ito honestly guys, before talaga, if I have a problem, gusto ko matulog lang. Nagmumukmuk ako sa kwarto, I'm not eating, parang mas gusto kong matulog lang. Pero ngayon, I learned yung focus ko na, kunyari kapag ganyan, ayoko na yung katulad ng dati. Minsan kasi akala ng iba na, especially yung hindi pa nag-engage sa fitness, akala nila na yung OA lang yung sinasabi na parang hindi naman totoo yan na mawawala yung sadness ko or yung yung ganyan. Pero sa totoo lang guys, try nyo, subukan nyo muna. Kasi talagang kami, based on experience to, na pag may malungkot kami, ito yung outlet namin, yung mag-exercise. Any form of exercise naman, walang problema. But at the end of the day, meron kang achievement na nagawa. Kasi naman sa magmukmuk ka lang, gaya sinasabi, isa, di ba? Kasi sa kumain ka lang, binge eating ka lang, lalaki pa yung katawan mo. So, magiging next problem mo na lang yan. Yung mga pasaway sa gym. Hindi, ang magiging next Yung problem mga hindi nagbabalik ng plates. Nagbabalik. Yung mga makakalat sa gym. Ang magiging Yung mga problem- maiingay. Joke lang. Hindi, ang magiging problem mo niyan kasi pag naging kagaya namin, pag yung naging yummy ka na, Yeah. pre, Yummy! syempre may mag-DDM na sa'yo, di ba? Ang hot mo, gano'n. Yun ang magiging problema mo. Oh, Pero good problem. Good problem naman yun. So, kung kakatos, Sir Marvin. Diba? Actually sa akin din, nung Diretso lang. nung namatay yung papa ko, way back pandemic, yung ginamit kong motivation eh. Gigil, no? Oo, yung gigil talaga, yung gigil. And also, to add then, guys, in terms of mental health and work in fitness, I've also read the research about it na working out really decreases your depressive symptoms for up to 80%. Oh, yun nga, scientific. And ito pa pinakamalupit. It does not only revolve in lifting weights. Even by just walking, you can reduce your depressive symptoms by roughly 80%. Diba? Imagine. Walking lang, walking. Ikaw, JM, ano bang ginagawa mo sa Pag ako style? naman problema, pupunta ako BGC, naglalakad ako doon, kinakausap ko yung sarili ko, minsan kausap ko yung damo. Tapos pag nasa gym ako, sobrang saya. Kahit mag-isa ako, pag tumingin ako sa salamin, kulang na lang halikan ko yung sarili ko sa salamin. So ganun ako kasaya kasi nakikita ko yung progress ko, nag-enjoy ako. Sobrang yummy. 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 Ito muna, mag-share tayo ngayon tag-isa-isa yung most embarrassing moments natin na naalala nyo. Sa gym. Go. Kayo, sino muna? Sige, ikaw una. Ikaw nag-open up. Sige, ako na. Yan, sige. Sige, sorry. Ako, ito, panahon to nung, hindi ko makakalimutan to, sobrang epic na ito. Panahon to nung kasagsagan pa ng COVID na 2021 ata to. So, syempre, mahilig. Di pa nga nag-share yun, tumatawa ka na. Kaya nga, sobrang embarrassing nun. Hindi, pero talaga ito. Kasi, syempre may tumbler ako, di ba? Ang tumbler, flask talaga, actually flask yun. Na nabili ko sa SNR. Inuman ko siya. Yung ganyan. Sinilapag ko. Na-feel ko na parang iba yung temperature sa normal na
normal na iniinom ko. Siyempre, pag iniinom mo yung drink mo, alam mo yung temperature. Di ba? Parang iba, parang mas marami pa tong laman, parang gano'n. Parang iba yung amoy. Biglang lumingon ako sa medyo far, malayong side. Nakita ko yung tumbler ko, same na same. Sabi, na ano ko kaagad na yung tumbler na inuman ko, hindi sa akin. Tapos buti na lang, hindi ako nakita nung may-ari. Gulat ako kasi, syempre, nung inuman ko, uso yung COVID noon, di ba, that time. Syempre, kinabahan ako kasi baka, shit, sabi ko, ang ginawa ko talaga. Parang di ko na pwede isuka yung tubig, di ba? Syempre, parang anong ginawa ko, nag-pray na lang talaga ako. Sabi ko sana, hindi ko, wala ko siyang COVID. Nag-confess ng mga sins. Oo, tapos talagang ginawa ko, siniblihan ko, binalik ko sa nakatago yung ano, tinago ko talaga yung ano, kasi nga baka makita niyang hawak ko eh. Tinago ko sa may gilid, tapos nakita ko, natatawa ako nung hinahanap niya na, hindi niya mahanap. Siyempre, hindi ko naman maturo, pero nahanap niya. So, yun yung pinaka-epic na embarrassing ko. At least, ako lang nakakaalam siya ngayon, yung asawa ko lang nakakaalam that time. Ikaw, Jay. Sa akin, malala eh. Ano? Siyempre, kasagsagan ng lakas bumubuhat, balking. Oo. Time ng prep natin. Sino ba yung kaibigan ko yung kasama ko nag-i-spot sa akin? Puto, mag-get 50. Oh. 50, sobrang lakas ko. Alam mo yun, nautot ka? Narinig niya yung utot, so tawa na kami. Oo. Kaya twist doon, hindi lang basta utot. Ilang ko to? Napasiyar ako, may lawit, pre! May lawit, sabi ko, wow, sobrang lakas ko, pati yung takay ko lumabas. Gagi, Legit PR. Okay, sige guys, next topic natin yung favorite cheat meals natin. Kasi alam niyo naman, di ba guys, na syempre kahit pa paano may reward tayo sa sarili natin na even kahit nasabihin natin flexible diet tayo, meron talaga tayong medyo masasabihin natin na medyo off sa macros natin. Favorite cheat meal ko kasi talaga, ano talaga ako ma-burger talaga ako. Oh. Burger talagang More on savory food sa'yo. Grabe, burger. Burger talaga. Savory food. Talagang burger and fries yan. Pag nakain ko yan, okay na ako. Solve na ako dun. Yung sa akin naman, may pagka-sweet tooth ako eh. So siguro yung pinaka-go-to ko is carrot cake. Yes. Kasi before, ayaw ko kumain niya kasi carrot cake! Parang di Carrot masarap, cake, no? oo. Akala mo di Pero masarap. natikman ko, sarap pala ng carrot cake. So parang maiba din. Hindi, burger Oo, talaga. burger talaga. And also as a sweet tooth, chocolate. Ikaw, Jem? Ako, burger, samgyup, only wings, chocolates. Oh, hindi na ako magpapanggap. Hindi ako naniniwala. Gardenia si JM. Gardenia. Grabe yan. Kahit walang palaman. Kahit walang palaman. Plain. Kahit There's sponsor! Alright, so eto din, maraming nagtatanong din sa akin na paano ko ba know yung brand ko, SmartFit, or how did I grow my account as an influencer. Eto guys, ibahin nyo yung perspective. If you want to be in the influencer space, if you want to be in the coaching space, ibahin nyo yung yung mindset nyo. Kung yung mindset nyo lang, gusto nyo sumikat lang. gusto nyo magkaroon ng maraming clients para ng pera, and then you're in the wrong industry. Totoo. Kasi ito yung sinabi ni, I don't know if kilala nyo yung owner ng P&G, Procter & Gamble. Okay. Ito yung quote na talagang nagbigay sa akin ng sobrang laking impact. People won't care unless you care. You really only have to give value as much as possible. Kasi if you help as much people as you can, then everything else will follow. That's it. Yung ginawa ko lang, I did not really see myself when I started making content. Wala naman talaga sa isip ko na gusto ko maging influencer. Sumikat ako, no? Gusto kong sumikat, gusto kong ganyan. Yung nasa isip ko lang talaga when I was starting out is ano yung pwedeng value na mabigay ko sa mga content ko. Kasi when I started out din, sobrang struggling din ako na makahanap ng reliable information online. Kaya nga, doon going back sa first topic namin, yung fitness trends na free information everywhere can be a double-edged sword. May pros and cons. Kasi nga, misinformation is everywhere. Madami rin. So that's what I experienced. So ginawa ko when starting my brand, my personal brand din, is kung ano yung na-experience ko before na negative experience is doon ko parang kinunan ng idea on how to grow my brand. Ito yung next topic natin guys. Usapang injuries naman and comeback. Since na-mention kanina ni JM, he experienced a certain injury. Ano yung mo JM? Ano yung tear. Bicep tear. Ano yung nangyari sa injury mo and how were you able to overcome yung injury na yun? Bale, nangyari nun, na-injury ako. Nakaprep ako, nilalaro dapat ako sa November. Na-injury ako hindi sa buwan, sa basketball. Anong month to? February na-injury ako sa basketball. Napunit yung long tendon ng biceps ko.
Tapos, syempre, hindi ko man alam. Tumawag kagad ako dun sa nakakaalam, which is yung tropa, si Carding, PT. And sabi, dali na kagad sa ER. Tapos like mentally, how were you able to cope up? Especially na you're in fitness talaga revolving around yung career mo. How were you able to cope up with it mentally? Wala, sunod lang ako sa mismo nakakaalam nung mismo injury ko. Kasi wala naman ako alam kung paano gawin dun sa ano ko eh. May mga ano ka bang ginawa? Like coping mechanism for you to help you? Wala, kaysa magmukmuk ako. Di ba? So anong ginawa mo? Instead of magmumuk ka? Yun, para ulit akong kabayo. Sunod lang ulit din sa PT ko. Siguro ano lang, since body positivity, ano din, parang yung body dysmorphia. Yan, normal lang naman talaga yun. Dumadaan talaga tayo sa ganun. Karanasan nyo rin yun, di ba? Nakakabaliw nga, no? Sobra. No? Yung hindi mo alam kung maliit ka ba, minsan malaki ka. Body positivity, kasama dyan yung ano eh, no? Parang conscious ka and what do you call that? Body dysmorphia, di ba? Meron talaga tayong face na parang hindi tayo satisfy eh. But, alam mo yun, but to anyone or the people around you, parang, uy, grabe, laki na ng binayat mo ah. Pero parang ikaw sa sarili mo, di ba, parang hindi pa siya sapat for you. Ako kasi being in the fitness industry and as a fitness influencer, well, body positivity, yan talaga yung parang, it's one na parang pinopromote ko din. So whatever you have, you just have to accept it. Yun. Like, Tama. for me, ako kasi, I really don't compare. Like, okay, I'm a bikini athlete, but meron din talaga ako mga idol na bikini athlete, right? So, I'm not comparing myself to them, but I'm making them my inspiration. Wow! I'm making them as my inspiration to work hard more. I'm not aiming to look like them, but I'm aiming to be, alam mo yun, to be like them, not to look like them. Tama yung sinabi ni Iza kanina, acceptance talaga. Kasi kanya-kanya, iba't ibang katawan tayo eh. It all boils down, it all boils down to genetics. Kasi minsan, kaya tayo nagkaka-body dysmorphia, it's because we have certain fitness idols that we want to look like. Eh, iba yung katawan niya, iba yung katawan mo. Let's say for example, yung idol mo, wide yung clavicle, small yung waist, parang yung anime build. Tapos yung sa'yo, narrow clavicle ka, tapos blocky yung waist mo. So, in a sense, para kang nakaka-create ng body dysmorphia kasi for you, hindi maganda tignan. Kasi nga, you set your eyes on someone. So, the best thing to do talaga, at the end of the day, it's you versus you. Yun. It's you versus you talaga. The only one you need to compare is who you were yesterday, who you were the month before, who you were the past year. So always strive to be the best version of yourself. Yung pinaka-last topic natin is fitness on a budget. So, para sa akin kasi, meron namang way. Akala kasi ng iba pag nag-meal prep ka, mas mahal. Pero in reality, hindi guys. Pag nag-grocery kayo, compare nyo pag kumakain kayo sa labas, talagang pag kinompute nyo, maniwala kayo sa akin, mas mura pa rin. Hindi nyo naman kailangan kasi kumain ng too much protein na akala ng iba parang bodybuilder na minsan 200 grams kumain ng protein. Hindi ganon. Of course, marami naman sources ng protein na hindi naman ganon kamahal. For example, pwede naman paminsan-minsan yung mga canned tuna, minsan sardines nga Itlog, pinakamura. Pinakamura. Itlog. So, yung kaya mo lang talaga na sa budget mo pasok, mahanap mo rin yan. Wala akong pambili ng mga cruise talaga. Ito yung tip, especially if you're a student, you're watching this. Ito yung ginawa ko before that really helped me sa fitness journey ko. I can barely buy my own food. Siguro yung mabibili ko, itlog lang talaga nun. Kapag bumibili or nag-grocery yung mama or papa mo para sa pagkain nyo, mag-request ka na lang. For example, ito kasi, syempre, you're doing it for your health. So, most of the time, supportive talaga yung parents mo. Ito ginagawa ko. Let's say, tinatanong ko, ano yung ulam natin for dinner? So, sinasabi niya, tinolang manok. So, sinasabi ko lang kay mama, pwede ba yung karang gamitin na chicken breast? Yun yung ginagawa ko. Di ba, rare naman talaga chicken breast ginagawa ko. Usually, wings, thigh, ganun. Nagre-request na lang ako. Or if ever naman, pwedeng dagdagan na natin yung chicken breast instead of purely ganun. So, supportive naman yung parents mo. So, yun yung pwede mong gawin. Ano lang talaga? Diskarte. Diskarte o diploma. Kaya may additional tips. Ako kasi na-break yung bank ko eh. Na-break yung bank ko, wala akong tips na I'm bibigay. broke. I'm broke. Actually, it's for your health na din. Ako pagka ganyan thing, pag nagkasakit ako, mas mahal pa. Oo, true, yan. Diba? Yan. Mas doble gastos pa. Eat healthy na lang din.
Kaysa mag-addict ka. Oo. Sa gym ka na mag-addict. Ginawa ko na yun. Joke lang, Sir Marvin. So guys, yun. Ito yung first ever. Kupal ka ba? Kupal ka ba, boss? Hindi, pero yun nga. Ewan ko kung sasama Sir Marvin. Pero yun nga, guys, sobrang for sure may mapupulot kayo dito ng mga kalokohan and ano rin. Wala man kayo mapulot, eh ka! Wala ka na pulot! Sinasabi ko sa'yo! Gagi ka customer to, sila. So yun, guys, tapos na kami sa first, alam ko first to eh, di ba? First, yeah. First podcast na, ano tawag Get dito? Wasted did it first. Oo, Carpool Podcast. Carpool podcast. So, In terms of fitness. in terms of fitness. Sabihin ba natin na nabangga? Joke lang, Sir Marvin! Plug muna ako, sige. Guys, if ever, syempre, gagamitin ko na opportunity. Syempre, follow me on my Instagram, lego.fit, tapos sa Coach Legre sa TikTok, Legran Hill sa Facebook, tapos kung may inquiries kayo about sa coaching ko, kahit saan dyan, pwede kayong mag-DM. Okay, tapos yun naman. Follow me sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, SmartFit. Also, you can search it on joke na yun. So, SmartFit lang, search lang SmartFit if you want to know more about science-based tips and tricks in terms of fitness. Follow me on Instagram, IzaXX_. Ayan, I'm just starting to build my TikTok also. It's the same with my Instagram. So, Yan, ayun. yan. Thank you, Get Wasted. Thank you, Get Fit Wasted, City, dito kung sa gusto nyo ano. akong maka-gym. Charing, Thank you workout dito. tayo. Tapos, Ayan, when it comes to coaching din, fitness training. Tsaka yun nga guys, invite nyo rin kami sa mga gyms nyo. Yeah. Pwede kami dumayo dyan. Yes. Para maiba naman. Protein. Iba't ibang gym. O, ikaw yung GM. Yo, promote mo it's yung- your boy, Papa M, #1. Yew! Whoop, whoop. Search nyo lang ako, follow nyo ako sa lahat. Ano lang, Facebook, IG, TikTok, JM Macariola. Hindi po Arinola, hindi po Macaroni, hindi po Ariola, kundi Macariola. Macariola. Okay? Shoutout sa inyong lahat, mabuhay kayo and wag nyong kakalimutan huminga. Tsaka yun nga guys, syempre, pag may supplement kayo na kailangan, saan pa kayo Siyempre, saan pa ba? Syempre, get wasted tayo guys. Okay, thank you for Again, watching. get wasted. We don't just sell. We educate. Woo! Bye guys.